Rain or Shine, Ross at saka SMB, no? Yung quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup 48 season. So, nakita na natin na magkasama itong si Benny Boatwright at saka si Junmar. So, napaka-potent, ano? Malakas na yung ginawa ng Rain or Shine. Okay na yung ginawa ng Rain or Shine. Pumalag eh. Kaso talagang malalim lang tong, malalim lang tong SMB. No? Malalim. Congrats na rin sa Rain or Shine dahil akala natin ma-eliminate ng maaga. Biglang nagkaroon ng consecutive wins kaya nasa playoffs, nasa quarterfinals. Pero napakadelikado nitong San Miguel kasi yung paghawak na Junmar yung bola, nagkakaroon ng weak side action itong si Benny Boatwright at kadalasan dunk. So pag binantayan mo naman yung loob, shooter din ito si Boatwright. Nakita nyo naman, sunod-sunod yung tries na pinapakita doon sa highlights. Highlights lang ang tinitingnan ko. Paano pag actual game yun? May shooting yung import. O, di ba? Yun ang delikado. May shooting sa labas at hindi lang mid-range yun. Hindi lang mid-range yun, 3-point shot. So, delikado na siya dahil meron siyang mid-range, pero mas delikado siya dahil meron siyang 3-point shot. So, pwedeng malayo. In other words, pwedeng ma-stretch yung depensa mo. Pag na-stretch yung depensa mo, sira na yun, ibig sabihin. Buti kung hindi pumapasok yung 3-point shot eh. Yun na nga lang, mananalangin ka talaga na magdarasal ka talagang magmimitis itong si Benny Boat. And yung mga gwardiya nila, si Terence, si Jericho, tsaka si Terence, si Jericho, tsaka si Perez. No? 20 si CJ. 20 si Jericho, 15 si Terence, tapos si CJ is around 15 din. 15 or 10 points. So, yung tatlong gwardiya na yun, yun yung kailangan maisip ng susunod na kalaban ng San Miguel. Kasi hindi mo mahihinto si Boatwright, hindi mo mahihinto si Junmar. So ano yung kailangan mong ma-contain? Ibig sabihin, si Terence Romeo mahina dumepensa. So anong gagawin mo para matanggal mo si Terence sa game? Make Terence play defense. Weakness ni Terence yung depensa. Okay? Make Jericho Cruz over-aggressive. Make CJ over-aggressive na puro sila fouls. First quarter pa lang, second quarter pa lang, 2-3 na yung fouls nila na kailangan nilang umupo. So pag naiupo mo sila ng maaga, nawawala yung magandang effect nila sa game kasi hindi sila naglalaro. Whereas kung nasa loob sila ng court, alam naman natin pag hawak nila bola. Diba? Kahit saan, hindi mo sila maidede. Kasi, marunong mag-dribble, malakas yung katawan. So, paano mo sila pipigilan? Iuupo mo sila by just making them fouling you. Ikaw ang gagawa ng paraan para ma-foul sila. Magawa ka ng play na kung saan mapipilitan pumito yung referee in favor of you instead of them. Kasi matanggal mo si Jericho, kasi Terence nga lang matanggal mo sa laro o maging mawala siya sa game dahil sa mga fouls. Malaking tulong na yun. Ibig sabihin, kasi hindi naman makakashoot sa Terence, hindi naman siya makakahawak, hindi siya makakapag-dribble. Kasi maraming nawiwindang sa dribble niya, maraming naiiwan sa dribble niya. So para hindi siya makapag-dribble, hindi naman siya makakapag-dribble kung nakaupo siya sa bench. Dahil marami na siyang fouls. Kagaya nun, marami siyang fouls nung first half. Pagdating ng second half, gumanda yung laro. Hindi ka mananalo sa San Miguel. Kahit anong gawin mo. Ito yung San Miguel, ito yung delikado. Dahil mukhang yung Boatwright, si Benny Boatwright, yun talaga yung fit sa kanila. Kasi pwedeng lumabas
Pwedeng lumabas, pwedeng kumat papunta sa basket. So mag-iisip ka na ngayon kung single coverage ka kay Junmar. O hayaan mo si Junmar umiscore ng marami. Si Junmar okay lang naman sa kanya kahit hindi siya umiscore ng marami. Junmar is a willing passer, yun pa yun. So hindi mo mahihinto si Boatwright at saka si Junmar. So sinong hihintuin mo? Yung mga gwardiya nila. Swerte pa, hindi pumuputok si Lassiter ha. Yung pa pala, si Lassiter. Hindi pa pumuputok yun. Kasi pag nakunti, halimbawa, nakaupo si Terence, may Marcio ka naman. Di ba? Halimbawa si Terence ay malas dahil sa puro fouls, may Marcio ka naman. So, yun yung kailangan paghandaan mo. Ganong kalalim yung San Miguel. So, yun lang po.